Good day mga tol. Kamusta po? Magandang tanghali po sa ating lahat mga tol. Muli ang iyong lingkod si Alpha Omega Guerrero 1289 aka Dong J or Dong Miguel. Yes mga tol. Kamusta po? Sana ay nasa mabuting kalagayan kayong lahat mga tol. At una at higit sa lahat, ako'y nagpapasalamat po sa ating mahal na Ama, Diyos na buhay, dahil binigyan niya tayo ng malakas na pangangatawan at mga pangangailangan. Maging kayo rin mga tol, dapat mapagpasalamat kayo sa ating Panginoong Diyos. Ano man yung sitwasyon ngayon ng bawat isa, yan ba ay good and bad, dapat magpasalamat pa rin tayo. Hindi yung tatanggap lang tayo lagi ng goods sa Panginoon, pero pagka may bad na nangyari, parang hindi na natin matanggap. Mga darating pa sa point na masisi pa natin siya. Mali yun mga tol, ha? Mali yun. Alalahanin nyo mga tol, maraming mga pagsubok. Yes. Basta, sabi ko palagi sa inyo tol is gumawa lang talaga ng mabuti. Yun lang talaga. Then for today's video mga tol is bibigyan ko lang ng sagot itong isang tao na parang hindi pa natatahimik. Actually, nananahimik na ako mga tol Yes. Itong si Jason Spiritual Healer mga tol, sasagutin ko to ngayon. Sasagutin ko to. Nanahimik na ako tol Nanahimik na ako. Kasi sabi ko nga noong pangalawang video ko, darating siya o hindi, kalimutan ko lahat. Yes mga tol. Dahil tayo naman yung tao, klase ng tao na hindi marunong magtanim ng galit o kaya sama ng loob. Kasi sabi ko pa nga, gusto ko salubungin ang Pasko at bagong taon na walang kaaway at walang sama ng loob. Ginawa ko yon, kinalimutan ko lahat. Pero bakit itong si Jason Spiritual Healer is nagpuputak-putak pa rin? Di malaman kung anong purpose, anong ibig sabihin. Ito ba ay nagpapansin lamang para magpa-victim effect sa mga tao, sa followers at saka subscriber, or ano? Hindi ko alam Actually mga tol, nakita ko gabi yung video. Pagdating ko dito sa duty ko, pag-open ko ng aking YouTube channel 11 minutes ago. Since pag-post niya, pag-publish niya ng video 11 minutes ago, tiningnan ko, pinanood ko, tinandaan ko lang yung mga sinasabi niya. Pero hindi ko na sinagot kagabi mga tol kasi napakahirap sumagot kagabi mga tol, dahil nag-Christmas party nga dito sa pinagtrabahuan ko. Din pagdating ko, yung mga tropa nagiinuman, din ako rin napainom na rin kasi siyempre hindi naman pwedeng hindi tayo pwedeng makipag-join sa kanila. Kaya nag-join muna ako sa kanila. Then
isinentabi ko na lang muna yung video na napanood ko. Hindi ko na lang muna binigyan ng reaction. Kasi napakahirap din kasi tol mag-video kayo, magsalita, mag-reply na influence of liquor ka na. Labad na yung utak mo, baka kung ano pa, 'di ba? Mahirap 'yon. Gusto ko talaga magsalita yung walang inom. Oh. Ito 'yan. Kasi ang ginawa kasi ni Jason Spiritual Healer mga tol, para bang gusto niyang palabasin na ako yung mali, siya yung inosente. Sinasabi niya na siniraan ko raw siya, nirel talk ko raw siya. Ang hirap kasi sa'yo Jason Spiritual Healer, putak ka ng putak. Yung bang parang dada ka lang ng dada, tapo ng salita na hindi pinag-iisipan. Kaya ang nangyayari, nakakalimutan mo na kung ano yung pinagsasabi mo. Pag babalikan ka, ang sasabihin mo, hindi ko alam yan, hindi ako nagsabi yan wala akong sinabing ganyan. Ganun ang mangyayari. Ikalawa, magsalita lang tayo sa katotohanan para kahit baliktarin ang mundo, hindi tayo malilito. Straight yung salita natin, no? Palabas mo sa akin ngayon na ako yung mali kasi nagpapabictim effect ka na. Ang maniniwala lang din naman sa'yo is yung mga tao na hindi nakakilala sa'yo, yung mga tao na nauuto mo lang. Yun lang naman maniniwala sa'yo. Pero yung ibang tao na may tamang pag-iisip, hindi mo naman paniwala yan. Alam mo ako, kilala mo ako dong Jason. Hindi ako nangaano ng tao. Alam mo yan. At alam mo rin pag ako ang inunahan. Alam mo rin yan pag ako ang ginalaw. Ito kasi ang prinsipyo ko mga tol. Ayaw ko manggalaw ng tao. Ayaw ko mangano ng tao. Pero wag mo talaga akong aanuhin. Yun lang Kaya nga ayaw ko mangano ng tao. Ayaw kong manira o kaya manakit ng tao kasi ayaw ko rin. Yun lang naman ang gusto ko Alam mo Jason, Spiritual Healer, alam ko't alam mo yan. Na since nung nagsama tayo, hindi talaga ako nangano ng tao. Kung sa Bisaya pa, hindi ako naghilabot, dili ko tighilabot og tao. Na para magpa-victim effect ka. Mali yung mali yung mga sinasabi mo sa social media. Paniniwalain mo yung mga tao. Sasabihin mo ngayon na wala kang sinasabi ng ito ganyan. Paano kung ipapaliwanag ko? Paano kung sasabihin ko ngayon sa social media? Baka sakali maalala mo na. Kung sino ang nagsabi sa akin na tinitira mo ako patalikod. Maalala mo siguro, sasabihin ko sa'yo. Wala kang respeto. Alam mo kung sinong tao nagsasabi sa akin na niloko mo? Sabihin ko sa'yo para malala mo. Si Palomo, retired army. Binintahan mo ng t-shirt sa halagang 6K. Tapos ang sinabi mo is Armageddon. Ano bang nangyari sa'yo? Sinabi ko, di patingin nga tol kung Armageddon yan. Pinatikita sa akin ni Palomo. Sabi ko, tol, wag kang wag kang maiba. Sasabihin ko lang sa iyo totoo. Hindi yan tol Armageddon. Pinakita ko sa kanya ngayon, tol, ito tol ang formula ng Armageddon. Yang nasa t-shirt mo is hindi yan Armageddon.
Magkano bininta mo? 6K? Wala ka na bang konsensya? Ikaw ba'y sumusunod pa sa kalooban ng Panginoon o nag-money matter ka na? T-shirt? Bininta mo 6K? Tapos niluloko mo ang tao sa formula. Sinabi mong Armageddon, hindi naman. Ako, yung Armageddon na pinupost ko, magkano bigay ko sa'yo? Lantaran, 1.5 lang. At tunay pa. Tunay na Armageddon. Formula ng Armageddon. Hindi bla 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 bla. Oh. Alam mo bang sabi sa akin ni Palomo, yung retired army? Nakko, si Jason, napakalaki ng tiwala ko sa kanya, kabait-bait ko na tao eh. Niluloko pala ako. At sinabi niya na rin sa akin na sinisira mo ako sa kanya. Kung ano yung binitawan kong salita sa YouTube, yung una kong post, galing sa kanya yon. Ngayon, sa palagay mo, magsisinungaling kaya yung tao sa akin? Nasa tamang edad na yon. Senior na nga siguro yung si Palomo, retired army, nasa government. Tapos magluloko yon ng salita para lang pag-awayin tayo. Sabi niya pa nga sa akin, huwag ka lang magsabi dong. Huwag ka lang mag-ingay sa kanya. Na kumuha ako sa iyo ng gamit kasi siluso yan eh. Oh, totoo naman talaga na siluso ka. Oh, totoo talaga yan. Ako sa sarili ko, totoo lang. Iwan ko dito sa mga subscriber ko kung yung iba subscriber ko pa rin ba. Na yung mga nagtatanong sa akin, Tol, may gamit ka ba ng ganito, ganyan, ganyan, mutya, ganito, ganyan, ganyan. Ano ang sinasabi ko pagka wala sa akin? Wala akong yan, Tol. Doon lang kayo, Tol, sa iba, Tol, baka meron sila. Ini-endorse ko sa iba. Oh, instead na manira ng tao, hindi, ini-endorse ko. Hindi ako selfish eh. Tsaka ayaw kong i-brainwash ang tao para sa akin yung nila, simpatiya, para sa akin yung intention nila. No need ko na yan gawin. Hindi ko kailangan yan. Oh. Tapos magbibitaw ka ng salita, sabihin mo pa na ganito ganyan magbati. Alam mo ba yung yung usapan natin na magtagpo tayo doon sa Masaw? Hindi para makipag-negotiate ako, makipagbati sa iyo. Ang usapan natin is magtagaan tayo. At pagkatapos, kalimutan na lahat. No hard feelings. Ni wala akong text sa iyo ha. Hindi ako nag-text sa iyo, hindi ako nagsabi sa iyo na makipagbati ako. Wala. Bakit ko gagawin 'yan? Di parang sinasabi ko na rin na mali ako. Hindi pwede. Oo. Sasabihin mo wala kang pride? Ma-pride ka. Dong Jason, ma-pride ka. Totoo lang. Oh. Huwag kang magmukhang biktima sa mga followers mo, sa mga subscriber mo. Huwag ganun. Huwag kang maghugas ng kamay na parang kawawa. Na parang ipagmumukha mo na ako yung mali. Ako yung naninira. Hindi ako naninira. Bakit ko gagawin ang paninira? Samantalang kasalanan yon. Bakit ko gagawin yan? Para ano? Ano bang makukuha ko pag ako'y manira ng tao? Gulo? Ay hindi. Gusto ko lang mamuhay ng tahimik at normal. Na walang tao na naagribyado. Pero wag mo akong agribyaduhin. Oo. Wag kang magmalinis sa harapan ng mga tao na parang kawawa ka na tingnan. Hindi yan tama. Hindi yan. O yung isumbat mo pa sa akin na
Pinapakain niyo ako sa bahay niyo? Pinapatulog mo ako sa inyo bahay? Panahon yan nung lagi mo akong tinatawagan. Lagi mo, Dong, punta ka dito, Dong. Sama tayo doon, ganito, ganyan. Pinagbibigyan lang kita, alam mo yan. Yung panahon na humingi ka sa akin ng tulong, total, nagsumbat ka na rin naman. Yung panahon na humingi ka sa akin ng tulong, nung ikaw ay mag-a-apply ng gwardya, na ibinigay ko sa'yo, 3 up and down ko na uniform, may narinig ka ba sa aking salita? Anong sabi mo sa akin? Dong, babayaran lang kita, Dong, pagka nakasweldo na ako. Anong sabi ko? Wag na, Dong. Wag mo nang alalahanin yan. Walang problema sa akin yan. May narinig ka sa akin? Wala. Or baka hindi mo alam, sasabihin ko sa'yo, pinabibigyan lang kita. Oh, kahit busy na ako, hinati-hati ko na yung oras ko, hinati ko pa para mapagbigyan ko lang yung gusto mo, na masama mo ako doon sa mga pasyente mo. Kasi alam mo bakit, kung ano ang intensyon mo, ano ang purpose mo, para magpakita ka sa akin, para magpakitang bilib ka sa akin. Kasi alam mo bakit, maniwala ka o hindi, sumubra yung confidence mo sarili, sumubra na sa pagiging sobra, inadisalay na. Oh, alam mo, excuse, alam mo, Dong Jason, ito totoo to ha, baka sabihin mo paninira na naman. Maganda ka lang naman mag putak-putak, pero totoo, nagsisirbisyo ka lang naman sa tao pagka alam mong may makukuha ka rin. Pero pagka wala kang makukuha, wala. Bakit? Ano bang nangyari nung sinamahan kita, yung lagi mo akong nire-request? Dong, ganito ganyan, punta ka sa bahay, may pasyente, may gagamutin ako, pupuntahan doon, sama tayo. Pinagbibigyan kita. Dinala mo ako doon sa Copin, Butuan City. Oh. Pabalik-balik ka na doon sa mga tao. Pero ni minsan hindi mo sila nabigyan ng kalmin o kaya habak pang proteksyon. Puro ka lang dada. Nung dumating ako doon, dahil sinama mo ako, naawa ako sa mga tao dahil napakaraming elemento sa kanilang lugar. Nung binigyan ko sila isa-isa ng kalmin, siguro mga 10 o kaya 10 mahigit yon, binigay ko sa kanila nang wala akong hinihinging kapalit ni anuman. Nagsisilos ka na dahil pakiramdam mo ay nilalapasan na kita. Ay wala kang dapat ipagsilos sa mga ganyan, tol, dahil nagsisirbisyo tayo. Nagsisirbisyo tayo eh. Hindi lahat ng pagkakataon pira, hindi. Since tumanggap tayo ng kautusan ng Panginoon, tumulong tayo sa ating kapwa na hindi tayo magmatter ng money. Dahil hindi lahat ng bagay is nabibili ng pera. Binigyan ka ng karunungan, binigyan ka ng libre, tumulong ka ng libre na wala kang iisiping kapalit, ano pa man. Hindi pwede yun. Baka akala mo hindi ko nararamdaman yun. Dong, nagkakamali ka, Dong. Madali ako makasense ng tao. Hindi lang talaga ako showy. Dinidibdib ko lang yan. Oo. Alam mo bakit? Kasi wala akong problema na pagkatao eh. Madali ako maka-adjust. Kasi madali kong mabalanse ang lahat. Bawat sitwasyon, madali kong ibalanse. Oo. Tapos ano nangyari? Nagka-problema. Nanggamot tayo doon. Kalagitnaan ng problema. Kalagitnaan ng bakbakan.
kumbati spiritual against sa mga bad elements. Iniwan mo ako sa ere. Iniwan mo ako. Ang mga pasyente mo, naghinaw ka na. Pinasa mo sila sa akin lahat. Anong sabi mo? Huwag namin mag-contact sa akin. Huwag kayong pumunta dito sa bahay namin. Huwag kayong mag-alala. Nandyan naman si Dongji. Alam mo bang akala mo hindi ako na-insulto? Insulto sa akin yan. Pero nakarinig ka ba sa akin? Wala. Hindi ka nakakarinig sa akin. Alam mo kung ano ang nangyari sa'yo? Ano ang dahilan? Pride. Napakalaking pride. Kasi unang-una, mali mo talaga. Oh, sinabihan ka lang ni Ate Joby, pinaabot lang ni Ate Joby sa iyo yung chat ng kanyang kapatid, binigyan mo na ng maling pagkakaintindi at pinalabas mo. Sinabi mo sa akin, tanawa, tingnan mo dong, mga walang utang na loob yan sila. Tinulungan na natin. Ginawa pa tayo ngayong masama. Hindi dong, mali ka doon. Hindi nila tayo ginawang masama. Sila'y napakabuting tao. Ang mali mo is ganito. Pinost mo yung video na hindi mo kinat yung mga sensitive. Alam mo kung anong problema yon? Napakalaki. Kasi yung bata, underage na inastral mo, nagalit ang tiyahin. Kung magrereklamo yun, DSWD, ano ang kaso? Child abuse. Tapos na-involve pa doon sa video yung na-mention pa yung gold bars. Sinong kalaban natin yun? DNR, which is gobyerno. Baka iniisip mo maliit na kaso yun. Naghukay tayo doon, naghukay. Samantalang napakaraming kapitbahay. Tapos pinost mo sa YouTube mo, sa Facebook page mo. Maraming nakakita. May mga government na nakakita. Paano kung bigyan ng pansin? Anong mangyayari sa atin? Kulong. Tapos pinadelete lang nila ni Ate Joby sa iyo dahil nagalit ang kapatid niya, yung tiyahin ng bata. Tapos sabihin mo na, tingnan mo dong, wala silang utang na loob, ginawa tayo nilang masama, ganito ganyan. Tapos sinabi mo, block mo sila lahat, messenger at contact number, binablock mo sila. Yan ba ay instrumento? Hindi yan instrumento. Dahil ikaw na nga yung nagkamali, iniwan mo pa sila sa ere. Ano ba ang nangyari nung iniwan mo ko sa ere? Pero may mga pahibalo na ang mga anghel sa pamamagitan ng bata. Pero bago nangyari yon, may mga binitawan ka ng salita na hindi ka na magsiservisyo sa kanila dahil nandito naman ako. Hindi mo man lang iniisip yung kapakanan ko. May trabaho ako. Hindi ako fully time. Hindi ako full time para makaserbisyo. At higit sa lahat, sinasamahan lang kita dahil isinama mo lang ako. Dahil gusto mo nga lang magpakitang believe sa akin. At nirerespeto ko yun. Dahil lagi akong nagda-down sa sarili ko. Nakarinig ka ba sa akin, nagpakilala ko, founder ako? Hindi, wala kang marinig na ganyan. Na nagpakilala ko na founder ako. Ang ipinakakilala ko lang sa mga tao is isang ordinaryong spiritual lang din ako. Wala akong sinabing founder, ganito, ganyan. Tapos ganyan ka? Ano ang sabi ng bata sa panaginip niya? Nakipag-away tayong dalawa sa mga demonyo, klase-klase mga elemento. Ikaw, bugbog sarado na, dugo-dugo na. Halos mamatay-matay na ng mga demonyo. At pangalawang panaginip ng bata is yung
kumbati na naman sa mga elemento, mga demonyo, na pinagtutulungan ako ng napakaraming demonyo, pinagtulong-tulungan ako. Na bugbog sarado na ako sa sobrang dami, samantalang ikaw nakatayo, tawa ng tawa. Tumawa ka lang, tinitingnan mo lang ako. Tinitingnan mo lang ako sa panaginip ng bata. Which is ang nagpapahibalo niyan is mga anghel. Sa pamamagitan ng material ng bata. Na pinagtulungan ako sa sandamakmak ng mga demonyo, klase-klase, mga satanas, nagtulong-tulong sa akin. Tapos ikaw nakatayo, tawa ng tawa lang. At yun na rin ang panahon na bumitaw ka na sa ere. Na naghugas kamay ka na. Na pinag-block mo na silang lahat. Nag-alala ang mga tao. O dahil ayaw mo na raw sila papuntahin sa inyong bahay. Ayaw mo na raw na lumapit sila sa iyo. O yan ba ay ano? Alam mo, hindi ka dapat na magiging soldier of God. Bakit? Kung ikukumpara lang natin dito sa mundo ng mga mortal. Kung ikaw is magiging membro ng Philippine Army at magiging leader, kawawa yung tao mo pagdating ng giyera. Bakit? Pagtingin mo na paubos na, iiwanan mo na sisiguraduhin mo yung sarili mo. Ganito ang leader. Para malaman mo tuturuan kita kung ano ang leader Ang leader, unang mamatay bago ang tao niya. Bago ang nasasakupan, ikaw na leader ang unang mamatay. Dahil puprotektahan mo ang tao mo. At kung usapan natin guerrero, warrior, walang warrior na nagsusurinder sa kalagitnaan ng away. Walang warrior na naghuhugas kamay. Ang warrior, makipagpatay talaga yan. Hanggang sa huling hininga. Pinanganak kang warrior, mamamatay kang warrior. Yan yung totoo. Tapos magano ka ba? Wala, hindi ko pinangarap dong Jason Spiritual Healer. Hindi ko pinangarap na makipagbati pa sa'yo. Pero humingi ka man sa akin ng tawad o hindi, matagal lang kita pinatawad. Nung araw mismong yun, na magtagpo sana tayo sa Masaw, pinatawad na kita. Kahit hindi mo ko sinipot, okay lang. Ang sabi ko, kalimutan ko na lahat. Wala na akong sama ng loob sa'yo. Wala na. Binuga ko na nung last video ko sa Masaw, binuga ko na. Wala na. Kinalimutan ko na. Iniwan ko sa Masaw ang sama ng loob ko. Yung araw mismo na yun. Bago ako umuwi, wala na akong sama ng loob sa'yo. At nanahimik na ako. Kaya manahimik ka na lang din. Huwag ka nang magpapansin. Huwag ganyan. Huwag kang pa-victim ipik ka sa mga tao. Hindi ganyan yan. Puro ka lang propaganda. Ayusin mo ang ano mo. Ayusin mo ang serbisyo kung ano ka. Huwag kang manira. Dahil alam mo bakit? Alam mo yung totoo? Hindi naman kita kailangan sa buhay ko Hindi. Nanggamot na ako, wala ka pa. Huwag kang magpasobra ng salita. Para maniwala sa iyo ang tao. Di maniwala sila sa iyo di. Maniwala sila. Pero huwag kang magpasobra ng salita na para bang nakakaawa, para bang napaka-inosente. Na para bang ipagmumukha mo sa mga tao na ako yung mali. Ako yung
Wag tayong ganyan. Wag tayong ganyan. Oh, kung makikita ng mga tao, ganito ako. Ganito yung appearance ko. Di baling sabihin ng mga tao na napakasama ko. At least naging totoo ako. Hindi ako plastic. Aanin naman natin yung parang santo tayo sa harapan. Demonyo makatalikod. Magpakatotoo lang tayo sa buhay natin. Oh. Wag nating ipilit na para tayong santo tingnan. Pero hindi naman pala yung tunay. Oh. Ako prangka talaga magsalita. Huwag kang ganyan. Nanahimik na ako. Kahit hindi mo ako sinipot, wala na sa akin yun. Kinalimutan ko na yun, wala na. Ngayon lang, nag-reply lang talaga ako. Hindi ko na pinansin yung ano ko, nung nag-live ka. Hindi ko na pinansin yun, nakita ko yun eh. Hindi ko naman pinansin yun. Oh. Na sinabi mo na hindi ka sumipot sa usapan dahil mayroon kang ginamot. Hindi mo na ako hindi mo na ako makarga sa bulsa mo ng ganyan. Dahil nakasit na yan eh, napag-usapan na yan eh. Tapos sa actual, biglang ganyan, mayroon kang gagamutin. Hindi. Pero okay na yun, wala na yun. Kinalimutan ko na yun. Tapos ngayon, mag-post ka na naman. Para ano? Para mag-view ka lang? Titingnan ng mga tao? Ginugulo mo lang ang isipin ng mga tao eh. Oh. Serbisyo. Wag tayong manira ng tao. Tsaka, yung ano natin, tayo ay nagpapalimos ng gamit sa social media. Huwag kang makialam sa akin. Huwag kang makialam sa iba. Walang pakialaman. Pero ayusin natin. Huwag natin lukuhin ng tao. Prangkahan natin. Huwag nating sabihin Armageddon na hindi naman Armageddon. Tapos kailangan may konsensya din tayo. Isipin natin ang Panginoon. Huwag natin ang Panginoon sirain. Baka mamaya maisip ng mga tao, ano ba to? Parang wala na yatang Diyos yung mundo na to. Huwag idaan lagi sa money matter. Hindi pwede yan. Oh. Kahit pa paano, dapat may konsensya rin tayo. So yun lang mga tol. Pasensya na talaga sa inyong lahat tol. Hihingi talaga ako sa inyo ng pasensya. Actually, nilabas ko lang. Actually, kagabi, gusto ko talaga mag-video kagabi. Pinigilan ko lang tol kasi nakainom na nga ako kagabi. Then, pasensya na kayo tol ha. Sinasabi ko lang tol, sinagot ko lang kasi sobra eh. Hindi tama eh. At alam nyo na yan tol, nanahimik ako. Oh. Nanahimik na ako. Wala nang ano ko. Pasensya na kayo tol ha. Naglabas lang ako. Then maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa akin tol. Yun ang sinasabi ko sa inyo tol, na maging smart o kaya maging mapagbusisi talaga, na hindi lahat ng nasa social media mga tol is talagang is mga tol. Magano kayo? Tapos choice nyo yan eh, di ba? Hindi ko pwedeng sabihin sa inyo, sa akin lang ako mga tol kasi legit ako. Hindi, mali yun. Wala akong pakialam sa inyo tol. Kung saan nyo gusto magkuha ng gamit, kung may nagugustuhan kayong gamit sa iba na alam nyo namang legit, go. Kung may panglimos kayo, walang problema yan. Kung mayroon din kayong nagustuhan sa gamit ko, walang problema. Mag-PM lang, ganyan lang. Pero wala akong pakialam, hindi ko kayo kailangan ng pakialaman. Uy, wag kayo kumuha dyan, sa akin lang. Hindi pwede. Wala akong karapatan dyan. Wala akong karapatan. Oh.
parang kinukontrol ko na kayo niyan. Hindi pwede yan. Hindi ganyan. Anong sinasabi ko? Yung deserve lang ang makakuha ng gamit ko. At hindi ko kailangan na ipagpilitan sa mga tao ang gamit. Kung ano yung gamit na ginagawa ko, hindi ko kailangan ipagsiksikan sa tao. Bakit? Yung deserve lang ang magkakaroon. So yun lang mga tol. Sa next video na ako mag-shout out sa inyo mga tol ha. Kasi binigyan ko lang talaga ng explanation itong video na napanood ko kagabi. Na video ni Jason Spiritual Healer. Kasi hindi tama eh. Yun lang mga tol. Mag-ingat kayo palagi. Kahit saan kayo magpunta tol. Manalangin talaga kayo lagi tol ha. Din tandaan nyo lagi tol. Tao lang tayo sa mundong ito. Kailangan natin ng kaligtasan, di ba? Kaya gawa tayo mabuti. Mag-pray, pagising pray, bago matulog pray. Then wag tayong mga sa kapwa natin. Ano yung makita natin? Nakita na natin. Hanggang dyan lang tayo. Wag tayong manira. Pero wag tayong magpatapak mga tol. Ibang usapan. Ibang usapan na yan tol. Wag tayong manira. Wag tayong mang-agribyado ng tao. Pero wag tayong magpatapak. Kasi ibang usapan yan. So yun lang mga tol. God bless po sa ating lahat. Mga subscriber natin tol. Welcome back. Sa mga bago pa lang, welcome na welcome tol. Nasa sandatang lakas tol. Go day. Sa inyong lahat tol. Sa mga abroad natin na mga utol dyan. Ingat kayo lagi tol. Din sa mga bago pa lang natin tol, kung ikaw ay bago pa lang sa channel ko, paki-subscribe mo na rin tol ang aking channel kung gusto mo ang mga cover natin, mga gamit natin, pang protection. Then paki-like, comment and share na rin tol. Yes. Then sa mga video natin tol na mayroong mga ads, wag namang wag mo nang i-skip. Ads lang naman yan saglit lang din, seconds lang naman yan. Kumbaga parang pinakasuporta na rin ba? 'Di ba? So yun lang mga tol. Mag-ingat kayo lagi. Once again, advance happy Merry Christmas. God bless po.